Chapter 10. Wala naman namamagitan sa amin ni Chito. Kung gusto nila magpakasal, di go. Bago pa man ako makasagot, lumapit na sa amin ng mga boys. Niyaya na ni Kuya Arwel si Ate Leila na umuwi at nagpaalam nito sa amin. Naiwan kami sa table. Princess! Tila nagulat pa natawag ni Chito sa babaeng to. Yes, I'm here. Agad na sagot nito na may halong pangaakit ang ngiti nito at ako yung nanggigigil sa ngiti niya. Hindi ko akalaing makaka-attend ka. Ni-try lang kitang tawagan pero nandito ka ngayon. Mas mabuti pa pala kapag party nakaka-attend ka. Pero yung natigilan to sa sasabihin at napasilip sa akin. Never mind, hindi niya tinuloy ang sasabihin. Nabigla pa ako sa paghapit na naman niya sa bewang ko. Ang kapal ng gunggong na to, ano bang gusto niya sa kanya na lahat ng babae? Nainis akong tinulak ito palayo sa akin. Nabigla pa siya sa inasal ko. Tara na, Vanessa at Aryan. Biglang yaya ako sa dalawa. Agad naman tumayo ang dalawa at nauna na ako naglakad palayo. Mag-usap silang dalawa, total mahal pa nilang isa't isa. Narinig ko pa ang pagtawag ni Monster sa akin pero hindi ko na to pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Kaunti na lang ang mga tao sa party at nag-uwian na siguro yung iba. Naglakad ako hanggang makalabas at natanong ko ng elevator. Hawak-hawak ko mahabang gown ko kaya hirap na hirap akong maglakad ng mabilis. Hey wait! Baby girl! Hintayin mo naman kami. Habol ng dalawa. Ang babagal na maglakad. Nakapasok na ako sa elevator, nagmamadali na silang pumasok. Bakit daw umalis ka na dun sa party mo? Party mo yun tapos nandito ka. Saan ka ba pupunta? Tanong ni Ariana. Hindi ko to sinagot. Humahaba ang usok at umaabot sa sahig. Nagsiselos yan kaya ganyan. Uwi! Napaigtad ako sa biglang pagtusok ni Vanessa sa bewang ko. Ano nagsiselos? Ako magsiselos? At bakit ako magsiselos? Nainis lang ako sa babaeng yun. Napaka-plastic. Kahit ang paggiti niya hindi mabenta. Fake? Sagot ko. Kung sasahid lang ang uso ko sa pader, sumahid na to sa sobrang inis ko. Relax ka lang, ano ka ba? Ikaw yung may birthday at hindi siya. Dapat ikaw yung nagsishine kasama si Fafa Chito. Sana hinila mo na sa gitna si Fafa Chito at nang matauhan naman ng gaga na yun. Payo naman itong si Ariana sa akin. Napakagaling ng payo niya. Sakto naman ang pagbukas ng elevator. Nasa first floor na kami at palabas na sa hotel. Madilim na pala sa labas. Nakatingin sa amin ang mga staff ng hotel. Hirap na hirap kasi ako na maglakad dahil sa mahabang gown ko. Tuloy na kami nakalabas. Napaupo ako sa bakating upuan na semento at para akong hamog na nakagown. Parang gusto ko nalang hubadin tong suot kong gown at ibenta. Para may pambayad ako sa hotel na tutulugan ko ngayon. Umupo rin sa tabi ko ang dalawa. Umuwi na kayo. Tabuyan ko sa kanila. Ano? Paano ka? Tanong pa nilang dalawa at sabay pa sila. Sanay naman ako. Hindi naman nila ako pinapatuloy sa bahay nila. Hayaan nyo na ako dito. Nagpapalamig lang ako. Ang sarap ng hangin at ang lamig dito. Mawawala din tong init ng ulo ko. Sagot ko sa kanila. Maya-maya ay nag-ring ang cellphone ni Ariana. Sinigot niya to at lumayo muna siya sa amin ni Vanessa. Sa bahay ka na muna. Abat kailan pa natutong yayain ako ni Vanessa sa bahay nila? At bakit mo naman ako niyayaya sa bahay niyo? Dati lang ayaw mo akong patulugin sa bahay niyo. Sabi ko. Kasi andun si kuya. Alam mo naman si kuya napakahilig sa babae. Babaero din yun. Baka kasi hindi niya na natapos ang sasabihin niya at nagsalita na ako. Okay lang. Salamat na lang pero hindi ako sasama sa inyo. Umuwi na kayo. Mamaya-maya papasok na rin ako sa loob. Kaya umuwi na kayo at wag niyo akong alalahanin. Sabi ko kahit nagsisinungaling lang ako dahil hindi na ako papasok pa sa loob. Pagbalik ni Ariana sa pwesto namin ay mukha na iihi dahil sa pagmamadali. Nagagalit na si Daddy, kailangan ko nang umuwi. Paalam ni Ariana. Pero paano si Maricel? Sulyap niya sa akin. Sumama ka na sa akin, yaya ni Ariana. Abat kailan pa natuto ang dalawang to na yayain ako sa kanilang mga bahay? Huwag na, okay lang ako dito, promise. Papasok na din ako sa loob. Kunwari ko. Sigurado ka? Panigurado ni Ariana. Tumango ako. May dumaan na rin na taxi kaya ako na ang nagpatigil dito. Ayaw pa nila akong iwan.
Pumasok ka na sa loob, Maricel ah. Parehong sigaw ng dalawa bago tuloy na pumasok sa taxi. Naiwan ako na mag-isa. Para akong taong hamog na nakagown. Maglalakad na sana ako para maglakad-lakad pero paglingon ko sa aking likuran, laking gulat ko nang tumambad sa aking harapan si Monster. Nakapamulsa to at nakasandal sa pader. Napaka-cool pa rin ang dating habang pinagmamasdan ako. Pinasadahan niya na ako ng tingin. Inirapan ko naman ito. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba niya kausap ang ex niyang handa niyang pakasalan? What do you think you're doing here outside? Istrikto na tanong niya sa akin. Kailan ba niya? Tatay ba kita para pagbabalan mo ako dito sa labas? Humakbang ako para maglakad na. Bago pa man ako makahakbang ay may kamay na humila sa braso ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya at halos maduling ako dahil nasa kanyang dibdib ako tumama. Ano ba? Pagtataray ko. I'm not your father, Maricel. I will be your future husband instead. Masalong kumunot ang noo ko sa sagot niya. Malakas na pagtulak sa kanya ang ginawa ko. Nakapagdesisyon na kagad siya sa bagay na yan. Sa wakas nagawa kong lumayo sa kanya. Mabilis kong nihakbang ang mga paa ko palayo sa kanya. Hirap na hirap ako pero pinilit ko pa rin na makalakad ng mabilis para makalayo ako sa kanya. Alam ko na kasunod siya sa akin. Oh, come on Maricel. Huwag mong painitin ang ulo ko. Banta niya. Dalawa yung ulo mo. Anong umiinit sa'yo? Yung ulo mo sa ibaba o yung ulo mo sa taas? Nainis ko ang tanong sa kanya at patuloy pa rin ako na naglalakad. Both! Agad na sigot niya. Ano? Titigil ka sa pag-iinarte mo? O hindi niya itinuloy ang sasabihin niya at humarap ako sa kanya. Huwag mo akong sundan, doon ka sa prinsesa mo. Ngumisi naman ang loko. Ano nakakatawa sa sinabi ko? You're jealous? Nakangising sabi niya. Hindi. Period. Sagot ko naman. Tumalikod ulit ako sa kanya. Do you want me to stop your period for 9 months? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya at tila nag-loading sa pandinig ko. Aba, anong ibig niyang sabihin? Gago. Sa kalalakad ko bigla ako natapilok. Ouch! Naramdaman ko na lang na may humilan na sa akin at binuhat ako. Sinampay niya na naman ako sa kanyang balikat. Para ako maniki na napakagaan lang sa kanyang buhatin. Put me down! Pagsisigaw ko. Hinampas ko ng malakas ang likod niya. Nakararami ka na sa akin, Maricel. Maybe you really want me to stop that period of yours for 9 months. Banta na naman niya. Walang kahirap-hirap niya akong itinapon sa loob ng kotse niya. Siyempre hindi. May pagka-gentle dog din naman dahil unti-unti niya lang akong binigsak sa malambot na upuan ng kanyang sasakyan. Hindi pa niya nilubos ang pagbagsak sa akin. Be a good girl, my princess. Bulong pa niya ng tulan niya na ako maibaba. Umikot siya para sa kanyang pwesto sa driver's seat. Samantala, napamulat ako ng aking mga mata sa marang kumakalabit sa balikat ko. Nakangiting mukha ni Chito Jackson ang tumambad sa akin. Pinasado ko ang aking paningin. Nasa loob pa ako ng kotse habang siya'y nasa labas. Dumapo ang paningin ko sa building na nasa harapan namin ngayon. Nagpalit-palit ang paningin ko at muli bumalik sa kanyang paningin ko. Nasaan tayo? Hindi ito ang bahay niyo. Nasaan na kami? Ngumiti naman siya. Salip na sagutin ako. Hinawakan niya ang kamay ko at kumapang sa braso ko. Nabigla ako sa ginawa niya. Agad kong tinampal ng kamay niya. Layan mo nga ako, pwede ba? Pagsusungit ko. Kumakahawak naman kasi akala mo pagmamay-ari niya na talaga ako. Oh, come on, Maricel. You brat. Tumigil ka nga sa katataray mo. Baka halikan kita kapag hindi ako nakapagpigil pa. Nasa hotel tayo. Inaantok na ako para makipagbangayan pa sa'yo. Ngayon ko lang na-realize na nasa hotel nga kami. Nanggaling na kami sa hotel pa rin pala pupuntahan namin. Bumilog ang labi ko. Anong gagawin natin dito? Bigla akong lumayo sa kanya. Ano sa tingin mo? Humakabang naman siya palapit sa akin. Huwag mo ako lalapitan. Chito Jackson, kapag ginawa mo yan, hindi ako magdadalawang isip na putulin yung kaligayahan mo. Banta ako sa kanya. Salip na matakot sa banta ako'y ngumisi lang to sabay tumawa ng malakas. Napalunok ako. Kakaibang tawa ang narinig ko. Bakit biglang ang sarap sa pandinig ng tawa niya? Puputulin mo ang kaligayahan ko?
Kapag nagkataon, you will never be able to moon cruel again. Ano pinagsasasabi niya? Kailan ako umuwalang malupit sa kanya? Nag-iisip ako na bigla na lang niya akong hilahin palabas sa kanyang kotse. Walang kaingat-ingat niya akong isinampay muli sa kanyang balikat. Hoy, ano ba? Hinampas ko ng hinampas ang likod niya. Bakit kailangan pa niya akong buhatin? Nakakapaglakad naman ako. Ano ba, ibaba mo nga ako? Habang walang tigil kong hinahampas ang kanyang likod. Stop it, Maricel. Para hindi ka mapagod, binubuhat na kita. Ayoko na papagod ka. Gusto kong sa kama ka lang mapapagod. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at sumunod sa gusto ko. Wala akong nagawa kundi ang tumigil sa paghampas sa likodan niya. Oh gosh, ang matambok niyang puwet na nasa harapan ko. Huwag mong titigan, Maricel. Alam ko nakatingin ka dyan. Napalinok ako at naibalik sa katinuan kaya muli kong hinampas ang likod niya. Napaka-ambisyoso mo. Kailan na hindi pinagnasahan yung puwet mo? Sigaw ko at halos hindi ko masabi kaya napatingin ako sa paligid. May mga tao pala sa paligid. Mga staff sa hotel. Napahiya ako ng sobra. Halos takpan ko ang aking mukha. Mas lalo ako nahihiya sa kaligayan ko ngayon. Buhat pa rin kasi ako ng mansing na to habang nakatawarik. Welcome to 5-star Hotel. Moment, sir. Thanks for choosing this hotel. Sir, this way po. Bati sa amin ang sexy na babae. Nakasuot ng pencil skirt at long sleeve at sinasamahan niya kami. Oh my God, nakapagpa-reserve na ba siya? Nakahanda na ba talaga ang gabing to? Oh God, help! Sir, ano pong nangyari sa kanya? Salubong ang kilay ko sa tanong ng staff na to. Kung kapatay ko lang siya, itatarayan ko to. Pasalamat siya at nakatiwarig ako. Inampas kong muli ang likod nitong lalaking to. Hindi ba siya napapagod at nabibigatan sa akin? Wala siyang balak na ibaba ako? She's my wife and this is our first honeymoon. She was sick on the day of the honeymoon kaya ngayon pa lang namin gagawin. Sagot nito sa babae at narinig ko ang hagikik ng babae. Isang malakas na ampas na naman ang ginawa ko sa likod niya at namumuro na nga ang lalaking to. See? My wife is so excited. Dagdag pa niya pagkatapos ko siya hampasin. Muli ay humigikik ang babae. Narinig ko na lang ang pagpapaalam nito. Nawala na ang babae at kami na lang dalawa. Wala pa rin siyang balak na ibaba ako. Hanggang sa makapasok kami sa room namin. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Binigsak niya ako sa malambot na kama. Damn, you're so heavy. Reklamo niya pagkatapos niya akong ibagsak sa malambot na kama. Sinaman ko kagad siya ng tingin. Anong gagawin natin dito? At pinasadahan ko ang buong silid. Ano sa tingin mo gagawin natin? We're both in the same room. What are a woman and a man doing in the same room? We can just pray here. Sabi niya at umupo siya sa gilid ng kama. Unti-unting hinuhubad ang kanyang necktie at sinunod ang kanyang suit. Napaatras ako at maigpit kong hinawakan ang aking gown. Teka, anong ginagawa mo? Nautal kong tanong. Napatras pa ako hanggang sa hindi ko napansing wala na pala akong maatrasan. Ganun na lang ang pagtili ko nang bumagsak na ako sa sahig. Napahawak ako sa aking balakang. Napangiwi sa sakit dahil sa pagbagsak ko. Napasulyap ako sa kay halimaw. Gosh, bakit nakahubad na ang gago? Nakahubad na to ng kanyang pangitaas. Sandaling napaawang ang bibig ko dahil sa tanawing nakikita ko ngayon. Iniwas ko ang paningin ko nang sumulyap siya sa akin. Napakanga na lang ako habang nakatingin sa kanya na palapit sa akin. Oh gosh, 6-pack abs waving at me. Pag-shower ako, sasabay ka ba? It's a pleasure to me, my princess. Sabay kindat pa nito sa akin. Hindi niya malang ako inalalay na tumayo. Iningusan ko to. Sa tingin mo ba, gusto kong sumabay sa'yo? Maligo ka mag-isa mo. Asar na asar kong sagot sa kanya. Ang tawa niya, ang hindat niya at ang mga galawan niya nakakairita. Tumawa lang ito at naglakad patungo sa banyo. Hindi kita pipilitin but just in case na initan ka, you can knock on the bathroom door. Anytime you can come in, baby. He winked at me again at mas lalong nerita ang kaluluwa ko sa mga ginagawa niya. Paring kong kiniyom ang aking kamao. Mag-init man ako, hindi dahil sa init ng katawan ko kundi sa pagkulo ng dugo ko sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya. Huwag ka nang lumabas, pahabol ko sa kanya.
at narinig ko ang kanyang pagtawa. Samantala, Chito Jackson's POV. Saan ako makakabili ng scotch tape? I asked Alvin, who had been confused by my actions. I've been wondering what that thing is for a while. Ginagamit ng mga babae, ginagamit nila sa kanilang... Paano ko ba masasabi ang bagay na yun? Ano ba talagang tawag sa bagay na yun? Anong scotch tape? Ano mo yung scotch tape? Pantapal mo sa mga bunganga ng tauhan mo? Yun lang pinoproblema mo. Natatawan tanong ni Alvin. Hindi ko alam kung anong tawag sa bagay na yun. Nakalimutan ko na. Binanggit na sa akin yun ni Marisa last night. Last night at the 5-star hotel. I'm done taking a bath. When I came out of the bathroom, I found Marisa lying on the bed. She's sexy on her simple view. Nakahiga habang ang kanyang uli nakasandal pa sa headboard ng kama. I can't help myself. I want to stare at her all night. I want to touch her body until she moaned my name loudly. I want to kiss her lips and move inside her. Gusto kong maramdaman ang init sa loob niya. Kusang humakbang ang mga paa ko palapit sa kanya. Nagpupunas ako sa basa kong buhok. Kakatapos ko lang maligo at oras na para siya naman ang maglinis ng kanyang katawan. Hindi ko napigilang itaas ang gown na suot niya. Wala siyang kalam-alam dahil sa himbing ng tulog niya. Sleepyhead. Umabot yun sa kanyang hita. Napakakinis at napakaputi. Paano nagkaroon ng anak si Hernan na ganito kaganda? She was like an angel who came down from heaven because of her deep sleep. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Matangos ang ilong at mahahaba ang pilik mata. And her kissable lips. Kusa na lang naglakbay ang kamay ko sa kanyang hita na nakalantad sa aking harapan. Her skin is so soft. Nagtagal pa ang paningin ko sa kanyang mukha. At kusa na namang gumalaw ang mga kamay ko paakyat sa kanyang mga hita. I can't help it. Nagmula to ng mga mata. Ganun na lang ang pag-atras niya na makita niya ako. Napasulyap siya sa kanyang hita na nakalantad sa aking harapan. At agad niya yung tinakpan. Nagtataray na naman ng babaeng to. Sa tuwing nagtataray ay masalo lang siyang gumaganda. I like the way she raises an eyebrow at me. Anong ginagawa mo? Sunod-sunod ng pagkurap ng mga mata niya at tumigil siya sa pag-atras. Sinusubukan ko na gisingin ka? Simpleng sagot ko. Maligo ka na. Utos ko sa kanya. Umupo siya at niyakap ang sarili bago tuloy na bumaba sa kama. Sumulya pa siyang muli sa akin. At kita kong paglunok niya at napatitig sa aking ibaba. Natanging tuwalya lang pala ang suot ko sa bewang ko. Pagsulyap ko sa aking ibaba, it's hard. Binato niya bigla ako ng unan. Anong sikreto mo't napakalaki niyan? Biglang sigaw na tanong niya. I chuckled. Halata ba? Just an exercise. Masyado na bang halata? You look tense. Hindi mo pa nga ito nakikita ng buo. Natitense ka na. I'm just kidding. Sumama na naman ang tingin niya sa akin. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Tinalikuran niya na ako at nagtuloy-tuloy na sa banyo. Hindi pa ako nagbihis at hinintay ko siyang lumabas sa banyo. Sayang naman kung magbibihis pa ako pagkatapos huhubarin din naman. Siyempre hindi ko napapagurin ng prinsesa ko. Narinig kong pagbukas ang pintuan sa banyo at lumabas siya na nakatapis lang ng tuwalya. Hindi ko maalis ang paningin ko sa kanya. Kasalanan bang titigan ko siya at pagnasahan sa isip ko? Isang beses ko palang nakita ang katawan niya at isang beses na yun, hinahanap-hanap ko na.